Magandang araw sa inyong lahat o magandang gabi kung gabi ninyo pinapanood ang video na ito. Dahil Semana Santa o Holy Week, naisipan ko na gumawa ng isang video para talakayin ang isang paksa na may kinalaman sa Holy Week, no? At ang pamagat ng aking talakayin ngayong araw na ito ay ang krus. Yun lamang, simple, ang krus. Dahil yun ang ating focus ngayong Semana Santa. Tinitingnan natin, ginugunita natin ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. At gusto kong basahin ng dalawang teksto sa inyo. Isa sa Gospel of John at isa sa Book of Romans. At itong dalawang talatang ito ay alam na natin at lagi na nating naririnig. Marahil ay sa ulado na ng ilan sa inyo ang mga talatang ito. Doon sa John 3:16, ang sabi, "For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish, but may have eternal life." Sa Romans 5:8, ganito naman ang sabi, "But God proves His love for us in that while we still were sinners, Christ died for us." Alam nyo, ang pag-ibig ay sinisimbolo ng ilang bagay dito sa ibabaw ng lupa, ano? Halimbawa, sa China at Japan, ang maple leaf ay isang ancient symbol, matandang simbolo ng pag-ibig. Sa Ireland, meron silang singsing, yung claddagh ring, na ito ay simbolo rin ng pag-ibig. At sa atin, karaniwan na ang puso ay simbolo ng pag-ibig. Maging si Cupido, kapag panahon ng Valentine's, ay simbolo ng pag-ibig. Pero merong isang makapangyarihan at sa aking pakiwari ay ito ang pinakamakapangyarihan. It is the most powerful symbol of love. At yun ay walang iba kundi ang cross. Ito ang pinakamakapangyarihang simbolo ng pag-ibig dahil sa krus ipinakita at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhang makasalanan. Sa Tagalog nga noong Romans chapter 5 verse 8, ang pagkakasabi, "Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa." Walang ibang paraan ng Diyos para patunayan ang kanyang dakilang pag-ibig kundi ang krus. Kaya ang krus ay napakadakila at pinakamakapangyarihang simbolo ng pag-ibig. Kaya nga lang, hindi ito ginagamit sa ng pangkaraniwang tao para maging simbolo ng pag-ibig. Dahil sa katunayan, noong panahon ng early church, ang krus ay hindi simbolo ng pag-ibig, ito ay simbolo ng kamatayan. Pero base doon sa Romans 5:8 at sa ginawa ng Diyos na alam natin doon sa krus, alam natin na ang krus ay pagpapakita ng Diyos, pagpapatunay ng Diyos na minamahal na tayo, maging makasalanan pa lamang tayo ay minahal na tayo ng Diyos. At nagpapakita yun na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. It is unconditional. Bagamat mayroong mga Kristiyano na naniniwala na hindi pwedeng maging conditional ang pag-ibig ng Diyos. Dahil halimbawa daw sa Exodus chapter 19 verse 5, ang sabi doon, "Now therefore, if mayroong kondisyon, if you obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession out of all the peoples." Pero hindi naman sinabi doon, ang mali lang intindi nila, no? Hindi yan condition ng pag-ibig ng Diyos. Dahil hindi naman sinabi doon sa Exodus 19:5, "Therefore, if you obey my voice and keep my covenant, I will love you, and if you don't, then I will not love you." Hindi naman ganun na sinabi. Ang Israel, sila ay treasured possession ng Diyos. Sila ay chosen people. Pero kahit na halimbawa sila ay sumuway sa Diyos,
Maaaring hindi sila maging treasured possession, at yun nga ang sabi, no? Maaaring hindi sila maging treasured possession na ng Diyos, at hindi na rin sila maging chosen nation, pero ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanila pa rin. Alam ba, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo treasured possession, hindi tayo chosen nation ng Diyos, pero mahal tayo ng Diyos. Ganun din ang China, ang Japan, ang Russia, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, lahat ng bansa sa ibabaw ng mundo ay mahal ng Diyos. Pero hindi niya treasured possessions ang mga ito, hindi niya chosen nations ang mga bansang ito. Ang sabi sa John 3:16, God so loved the world. Kaya nga lamang, yun din, no? Ginagamit din yan ng mga Kristiyano na hindi naniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Dahil ang sabi daw sa John 3:16, whoever believes in Him may have eternal life. May kondisyon, whoever believes in Him. So kung hindi ka maniwala, paano? Hindi ka na mahal ng Diyos? Pero hindi yun ang sabi doon. Hindi ka na nasabi doon. Ang condition ay hindi doon sa pag-ibig ng Diyos. Mahal siya ng Diyos. Maniwala man siya o hindi, mahal siya ng Diyos. Kaya nga lang, hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O ang kanyang buhay ay hindi maayos, mapapariwara ang kanyang buhay, mapapahamak ang kanyang buhay. Hindi niya mararanasan yung masaganang buhay na inaalok ng Diyos. Para maranasan yon, yung masaganang buhay na yon, yung abundant life o yung eternal life, yung mabuti at magandang pamumuhay, para maranasan yan, kailangan niyang sumampalataya at sumunod kay Jesus. Pero yung pag-ibig ng Diyos, hindi conditional yun. Yun ay unconditional. Mahal pa rin ng Diyos ang isang tao kahit na siya ay hindi sumampalataya kay Jesus. Kaya nga lamang, hindi niya mararanasan yung eternal life dito sa ibabaw ng mundo. At ang buhay niya ay mananatiling napariwara. Hindi niya mararanasan yung dekalidad na buhay sa mata ng Diyos kung siya ay hindi sasampalataya kay Jesus. At meron din namang mga Kristiyano na tila baga pinaglalaban ang love of God at ang justice of God. As if the justice of God can operate without the love of God. Pero hindi pwede yun. God acts justly in love. Or He executes justice in love. Since God's nature is love, He only does or performs or executes anything in love and with love. Kaya kung halimbawa, yung pag-execute niya ng justice ay magiging taliwas sa kanyang pag-ibig, hindi mangyayari yon. Dahil ang Diyos ay hindi pwedeng gumawa ng anuman na hindi sa pag-ibig at walang pag-ibig. Because God's nature is love. At dapat din nating maunawaan at malaman na ang justice of God ay hindi kapareho ng justice na alam nating mga tao. Ang justice na alam natin ay tumutulay doon sa prinsipyo ng eye for an eye and tooth for a tooth. Pumatay ka ng kapwa mo, dapat mamatay ka rin. Yun ang justice na alam natin eh. Ginasgasan mo yung kotse ko, dapat gasgasan ko rin yung kotse mo. Pinatay mo yung aso ko, dapat kaldertahin ko din yung aso mo. At yun yung justice na inilalapat natin sa Diyos. That is the kind of justice that we project unto God. Na sa isipan natin, because God is just, ganun din ang gagawin niya. Pag merong nagawang masama ang isang tao, gagantihan niya yun. May kapalit. Pero hindi yun ang justice ni God. Hindi yung katulad ng alam natin. Yun ang pagkakaunawa natin sa justice. At yun nga ang inilalapat natin sa Diyos, pero hindi yun ang justice ni God. Sa Biblia, ang justice of God is about right relationships, fairness, and the restoration of what is wrong with a focus on God's perspective and will. Tingnan nyo halimbawa si Apostol Pablo. Tingnan nyo paano siya ginantihan ng Diyos. Si Pablo, nung siya ay Saulo pa lamang, pinersecute niya ang church. Binigyan niya ng approval ang pagpatay kay Stephen. No? At talagang inusig niya ang maraming Kristiyano. Masama ang kanyang ginawa sa mga Kristiyano noon.
Hanggang sa siya nga ay pumunta sa Damascus para usigin ang iba pang mga Kristyano. On the way to Damascus, nakasalubong niya si Kristo, nakatagpo niya si Kristo at nabulag siya at tumuloy siya sa bahay ni Simon. Ngayon, habang siya naroon, nangusap ang Diyos sa isang propeta kay Ananias. Sabi ng Panginoon kay Ananias, pumunta ka sa bahay ni Simon, patungan mo ng kamay si Saulo para siya ay makakita o gumaling. Sa Acts chapter 9, verse 13, ang sabi ay ganito, ang sagot ni Ananias. But Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much evil he has done to your saints in Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to bind all who invoke your name. But the Lord said to him, Go, for he is an instrument whom I have chosen to bring my name before Gentiles and kings and before the people of Israel. I myself will show him how much he must suffer for the sake of my name. I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Ganun, quote and quote, ginantihan ng Diyos si Saulo, si Pablo. How much he must suffer for the sake of my name. Alam niyo, kung tayo yun, kung tayo ang naroon at si Saulo nga ganun ang ginagawa sa church, sa mga Kristyano, ipinapatay mo si Stephen, sinaktan mo at pinahirapan mo ang mga Kristyano, kaya dapat kang mamatay. Yun ang magiging response ng karaniwang tao. So, yun ang justice nila para kay Paul. Pero God is our creator. He is not our punisher. Kaya sa Kanya, ang justice ay pagsasaayos ng lahat ng mali tungo sa kung ano ang kalagayan natin noong una niya tayong lalangin. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagpaparusa na walang patutunguhang maganda kundi ang puksain lang ang kanyang mga makasalanang nilalang. Hindi ganun ang justice ni God. Sa madaling sabi, God's justice is restorative and not retributive. Tayo mga tao, ang justice na alam natin ay paghihiganti, revenge. At sa paghihiganti, walang bahid yan ng anumang pag-ibig. There is no love in revenge. Pero tingnan nyo si Kristo. Si Kristo ba gumanti sa mga umusig sa Kanya, nagpahirap sa Kanya, nagparusa sa Kanya? Hindi. Anong ginawa ni Kristo nung siya nasa krus na? Pinatawad niya sila. Nagmahal siya. Minahal niya ang mga tao. At dito sa bandang ito, tingnan natin yung ganong karakter ni God. Karakter ni Jesus. Na sa kabila ng ginawa sa Kanya na pagpapahirap at pagpako sa krus, pag-iinsulto sa Kanya, pinatawad niya ang mga tao, yung mga nagpahirap sa Kanya na uminsulto sa Kanya. Pinatawad niya sila at minahal niya sila. Ngayon, tayo mga tagasunod ni Jesus, kung talagang tayo ay follower ni Jesus, ang dapat na dominante sa ating mensahe, pamumuhay, pakikipagkapwa-tao, sa ating pananalita, kasama na yan yung mga pinopost natin sa social media, dapat na ang dominante sa atin ay walang iba kundi ang pag-ibig at pagpapatawad at kapayapaan. Yun ang dapat na dominante sa atin. Hindi yung revenge, hindi yung paghihiganti, hindi yung poot, hindi yung pang-iinsulto, hindi yung pagkainis, kundi pag-ibig, pagpapatawad at kapayapaan. Yan ang dapat na pakanaisin natin. Dahil tayo ay tagasunod ni Jesus. Yun kung tayo ay tagasunod ni Jesus. Pero minsan, yun nga ang problema natin Nanampalataya lang tayo at alam natin, dahil nanampalataya tayo, sa heaven na tayo, kaya hindi natin iniisip yung mga bagay na ganito. Hindi natin pinagsusumikapan. Mamaya, babanggitin pa natin yan. So, yun ang dapat na pinaka-ninanais
natin na mahubog sa ating pagkatao bilang mga tagasunod ni Jesus. Ang pag-ibig sa kapwa, ang pagpapatawad, at ang kapayapaan. Ngayon, maaaring maitanong ninyo, ano ba ang maisakatuparan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus at ito ay sinasabing pagpapakita o pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ano ang isinakatuparan ng kamatayan ni Kristo sa krus at ito ay sinasabing pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Ang sagot ng maraming Kristiyano dyan ay walang iba kundi ang kaligtasan natin. Yun ang isinakatuparan ni Jesus doon sa krus, ang kaligtasan natin. Tama yun. Pero, kaligtasan mula saan? Kaligtasan mula saan? At ano ang ibig sabihin ng kaligtasan? Ano ang ibig sabihin ng kaligtasan? Dito, sa bagay na yan, at maging doon sa salitang kaligtasan, maraming ang nagkakamali ng intindi. At dahil mali ang intindi, ganun din, ang pamumuhay ay mali. Ang karaniwang intindi dito sa salitang kaligtasan ay limitado doon sa idea na kaligtasan mula sa puot at hatol ng Diyos na walang iba kundi ang walang hanggang parusa sa impyerno. Doon tayo iniligtas ng Diyos. O mula doon tayo iniligtas ng Diyos. Yun ang idea. Limitado doon sa idea na yun. Kaya yung iba na sumampalataya na, meron ka ng ticket to heaven, solve ka na, so they are not working out their salvation anymore. Okay na. Kahit anong masabi nila, kahit anong pasukin nilang gawain, basta sila ay meron ng ticket patungong heaven, dahil na iniligtas nga sila doon ng Diyos, ginawa ni Kristo yun eh. Yung pagliligtas mula sa kanila, mula sa impyerno. Kaya okay na. At ang bunga niyan, siyempre, malabnaw na buhay spiritual. Pero yun ba ang kaligtasan? Yun ba ang kaligtasang ginawa at itinuro ni Jesus at ng bagong tipan? O yun lang ang akala at interpretasyon ng ilang mga Kristiyano? Meron ako bibigyan ng dalawang senaryo sa inyo. Pag-isipan nyo, intindihin nyo maigi at pag-isipan. Tapos magbibigay ako ng ilang comment. Ang unang senaryo ay ito. Ang buong sangkatauhan ay naging alipin ng kasalanan. At sila ay naging marahas sa isa't isa, nandaraya sa isa't isa, inaabuso ang isa't isa, nakikipag-away sa isa't isa, nakikipaglaban sa isa't isa, at sinusunod ang masamang hilig ng laman. Nagkasala sila sa Diyos sapagkat sinasaktan nila ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa. Dahil dito, sa halip na maranasan nila ang buhay na nais ng Diyos para sa kanila, isang buhay na dekalidad, yung eternal life, eternal in quality, ito ay ninakaw, winasak at pinatay ng dyablo sa pamamagitan ng kasalanan. Ibig sabihin, nawala ng tunay na buhay, nawala ng abundant life, nawala ng eternal life, yung dekalidad na pamumuhay, ang sangkatauhan. Dahil diyan, sinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ialay niya ang kanyang buhay doon sa krus para iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin nila mula sa kasalanan at sa ibinungan nito sa kanilang buhay. Para sa gayon, sila ay magkaroon ng eternal life na walang iba kundi ang isang mabuti, maganda at makadiyos na pamumuhay habang sila ay narito pa sa lupa at hindi lamang kapag sila ay nasa piling na ng Diyos sa kabilang buhay. Sa madaling sabi, namatay si Kristo para gapiin ang kasalanan sa buhay ng tao at ibinungan ito sa kanilang buhay at upang magkaroon sila ng tunay na buhay dito sa lupa at umusad ang buhay na ito tungo sa pagkahubog sa larawan ni Kristo. Kaya yun ang first scenario. Ito naman yung second scenario. Yun yung una, yun ang binanggit ko, yun yung unang senaryo tungkol sa pagkaintindi sa kaligtasan. Ito yung pangalawang senaryo o yung pangalawang pagkaintindi tungkol sa kaligtasan. Ang sangkatauhan ay nagkasala sa Diyos at dahil dyan nagpuyos sa galit at puot ang Diyos sa kanila. Kaya sila ay inihanda na niya na maparusahan ng walang hanggang pagpaparusa sa impyerno dahil sa kanilang kasamaan. Pero dahil mahal niya sila, ayaw niyang maparusahan sila. Kaya lang, kailangang masapat ang kanyang puot
at ang kanyang justice. Kailangan merong magbayad o maparusahan para masapat ang wrath of God and justice of God. Kahit isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, para siya na lang ang magbayad at tumanggap ng kanyang puot doon sa krus para pumayapa ang kanyang puot at masapat ang kanyang katarungan. At nang pumayapa na ang puot ng Diyos at nasapat na ang kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagbuhos niya ng kanyang galit kay Kristo doon sa krus, itinuring niyang bayad na ang lahat ng kasalanan ng mga sasampalataya sa kanyang anak. Dahil diyan, hindi na sila parurusahan sa impyerno dahil binayaran na ni Kristo ang kanilang kasalanan at sa halip sila ay mapupunta na sa langit. Meron na silang ticket sa heaven. Ang tanong, alin sa dalawang senaryo na yan ang isinakatuparan ni Kristo sa krus? Batay sa buong katuroan ng bagong tipan, kung kaya't masasabi nating yung kanyang kamatayan doon sa krus ay tunay ng pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam ko na marami ang naniniwala doon sa ikalawang senaryo. Dahil yan ang karaniwang naririnig. Dahil yan ang madalas na marinig. Binayaran ng Diyos, hindi ka na mapaparusahan sa impyerno dahil binayaran ni Jesus ang kasalanan mo. Siya ang nagdusa, imbis na ikaw ang maparusahan, siya ang pinarusahan ng Diyos, therefore hindi ka na parusahan. Yan ang madalas na naririnig. At yan ang laganap na unawa. Pero yun nga ba ang tinuturo ng bagong tipan? O yun lang ang interpretasyon ng mga naunang tagapagturo ng Biblia at ipinasa sa atin na hindi natin inisip kung yun nga ay tama o mali? Pero gusto kong pag-isipan nyo ng maigi itong dalawang bagay na to. Meron bang itinuturo ang New Testament na binayaran ni Jesus ang kasalanan natin doon sa krus? Meron bang itinuturo ang New Testament na binayaran ni Jesus ang kasalanan natin doon sa krus? At pangalawa, meron bang itinuturo ang New Testament na ang kaligtasang ipinagkaloob ni Jesus sa krus ay kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa impyerno? Meron bang itinuturo ang New Testament na ang kaligtasang ipinagkaloob ni Jesus sa krus ay kaligtasan ng ating kaluluwa mula sa impyerno? So, matapos man tayo ngayon, pag-isipan niyo yung dalawang tanong na yan. Kaya ay suriin ninyo, saliksikin ninyo. Sa ganang akin, sa totoo lang, wala kayong mababasa sa New Testament na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay para pambayad sa ating mga kasalanan. Sa Diyos, pambayad sa Diyos. Dahil kung binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa Diyos, hindi tayo talaga pinatawad ng Diyos. Ulitin ko yun. Dahil kung binayaran ni Jesus ang ating kasalanan sa Diyos, hindi tayo talaga pinatawad ng Diyos. Hindi pagpapatawad ang tawag doon, kundi bayad. We have not been forgiven. Rather, it has been paid. Our sins have not been forgiven, but rather, they have been paid for by Christ. Binayaran ni Kristo. Alam ko rin, sasabihin ng iba, kaya nga by grace, yung forgiveness dahil meron nang nagbayad. So, hindi na tayo ang magbabayad. Kaya sa parte natin, wala na tayong pagbabayaran. It's free. Pero hindi free yun. Sa part natin, free. Pero sa part ng Diyos, hindi free yun. Hindi siya nagbigay. Hindi siya nagpatawad. Naningil siya. Ganun ang magiging conclusion doon. By grace, pinatawad ka ng Diyos dahil binayaran niya ni Kristo. Kaya wala ka ng pagbabayaran. Si Kristo na ang nagbayad. Magandang pakinggan sana no? Sounds tidy, sounds neat. Pero pag inisip nyo maigi, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Sabi nga ni Jeremy Myers, if the debt is paid, then mercy and forgiveness are meaningless. If mercy and forgiveness are extended, then the payment of a debt is not required. In other words, there can be either the payment of debt or mercy extended, but not both. Payment and mercy are by definition
mutually exclusive. At sa bagay na yan, no, sinang-ayunan din yung idea na yan, sinang-ayunan din yan ni Dallas Willard, na kung si Kristo ay nagbayad ng ating kasalanan, then God did not really forgive us. Dahil tungkol doon sa idea na yan, sa katuroan na yan, na binayaran ni Kristo ang kasalanan natin sa krus, sinabi ni Dallas Willard ang ganito: it presents God as someone who never really forgives. If you get off the hook, it's because somebody paid for it. Ibig sabihin, kung ikaw nakalusot, o kung ikaw nakaligtas, hindi dahil pinatawad ka, kundi dahil mayroong nagbayad. If you get off the hook, it's because somebody paid for it. So, it presents God as someone who never really forgives. At ulitin ko sa inyo, at least ako, hindi ko makita sa New Testament na ang kamatayan ni Kristo sa krus ay para bayaran ang kasalanan natin sa Diyos. Totoo na siya ay namatay para sa atin, pero hindi porke namatay siya, binayaran niya ang kasalanan natin. Yan yung ginawa niya doon sa krus ay katulad nung sinabi ng isang nanay na ibibigay ko ang lahat, maging ang buhay ko, para lang mabalik sa tamang landas ang anak kong napariwara. Yun ang kaparehas na idea ng ginawa ng Diyos doon sa krus. Mahal niya tayo, napariwara ang buhay natin, nagkawindang-windang ang buhay natin dahil sa kasalanan, at ibinigay ng Diyos ang lahat, ang kanyang bugtong na anak, para tayo ay maibalik sa tamang landas. Yun ang kaligtasan na ginawa ni Jesus. At dahil meron tayong ganun, yung maibalik sa tamang landas, hindi lang basta tayo ay makaranas ng pagbabagong konti. Sa halip, talagang tumuloy tayo sa landas na yun, sundan natin si Kristo, dahil yung buhay ni Kristo, yun ang buhay na walang hanggan. Yun ang abundant life. Nung si Kristo ay nasa ibabaw ng lupa, hindi siya mayaman, pero meron siyang abundant life. Yung kanyang pamumuhay ay dekalidad sa mata ng Diyos. Yung ganong buhay ang dapat na ipinapamuhay natin. Hindi lang yung, meron na akong ticket sa heaven, so okay na. Hindi. Mali yung idea na yun, mali yung ganong kaisipan tungkol sa kaligtasan. So tayo ay iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan, pagkaalipin sa kasalanan, at sa mga ibinungan nito sa ating buhay. Naparito si Jesus, ang Diyos nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo, para sa atin, para tayo ay mahango, maligtas mula sa kasalanan at sa epekto nito sa ating buhay, at hindi para bayaran ang kasalanan natin. Hindi naman naniningil ang Diyos. Ba't kailangan bayaran? Ba't kailangan bayaran? Naniningil ba ang katarungan ng Diyos kaya kailangan bayaran ni Jesus ang ating utang natin kung meron man? Isipin nyo, kailangan ba talagang bayaran ang pagkakautang natin kay God kung meron man? Kailangan ba talagang magbayad tayo? Ganun ba si God? Ganun ba siyang kahigpit? Na may utang ka, hindi pwedeng hindi ka magbabayad. Otherwise, sira ang relationship natin. Kung meron man tayong utang sa Kanya, at siya ang nagbayad sa sarili niya, at yun nga yung scenario number 2. Lumalabas yun na mayroong confusion kay God. Lumalabas yun na mayroong pagkalito sa bahagi ng Diyos. Dahil kung meron man tayong utang sa Kanya, at siya ang nagbayad sa sarili niya para mawala ang utang natin sa Kanya, hindi na niya kailangan bayaran pa ang sarili niya. Dahil kapag ganon, mayroong confusion doon, mayroong mali doon, mayroong hindi tama. Halimbawa, tingnan nyo, meron akong utang sa isa kong kaibigan. Halimbawa, let's say ang utang ko ay 100,000 pesos. At dahil hindi ako makabayad sa utang ko sa kanya, nasira ang relationship namin. Okay? But because my friend is so gracious, nag-decide siya na huwag ko nang bayaran yung utang ko sa kanya para maayos yung aming relationship.
So, ang ginawa ng kaibigan ko, nagpunta siya sa ATM, nag-withdraw siya ng 100,000 pesos. Yung ATM, doon sa labas ng bangko, nag-withdraw siya ng 100,000 pesos. Hindi ko alam kung pwedeng mag-withdraw ng 100,000 ng one go, no? Isang beses lang. Pero, example lang, halimbawa lang, na nag-withdraw siya ng 100,000 pesos. Pagka-withdraw niya, pumasok siya sa loob ng bangko at idiniposito niya uli yung 100,000 pesos bilang kabayaran ng utang ko sa kanya. Tapos nagpunta siya sa akin, sabi niya, BFF, bayad na yung utang mo, kadideposito ko lang. Isipin niyo, tama ba yun? Meron bang, nasa katinoan ba yung kaibigan ko? Maaaring gresyo siya, maaaring mabiyaya siya, pero nasa katinoan ba yung ganong proseso, yung ganong pagsasagawa? Na nag-withdraw ka ng 100,000 sa sarili mong bangko para para bayaran mo yung utang ko sa sarili mo, pumasok ko uli sa bangko at diniposite mo uli yun. Halos ganun ang ginawa ng Diyos kung mayroon tayong utang sa Kanya at naisip niya para mabuo yung ating relationship, ako na lang magbabayad ng utang niyo, sige, eto, yung anak ko papatayin ko para hindi na kayo ang mapatay. So binayaran niya yung sarili niya sa pamamagitan ng kanyang sarili, ang Diyos mismo, no? Bakit hindi na lang kanselahin? Bakit kailangan pang ganoon? Yun, papasok ulit yung brother, hindi kasi pwedeng kanselahin yun dahil yung justice ni God hindi masasatisfy. Bakit? Ang tanong, bakit? Bago ba magpatawad si God, kailangan masatisfy lagi ang justice niya? Bago mo magpatawad si God, kailangan lagi masatisfy ang justice niya? Si Jesus, nung narito pa siya sa lupa, nagpatawad na siya ng ilang beses, maraming beses. Si Stephen, nung siya ay pinatay, sabi niya, forgive them. Pinatawad din ni Stephen. Meron bang justice na nangyari bago yung kapatawaran? Ang Diyos mismo sa Old Testament, nagpapatawad na yan. Psalm 100, sa isang Psalm, I think it's 103, ang sabi doon, bless the Lord, O my soul. Pinupuri ka ng kaluluwa ko, O Panginoon, at lahat ng nasa loob ko ay nagpupuri sa iyong banal na pangalan at hindi ko kalilimutan ang lahat mong mga biyaya. Ikaw ang nagpapatawad sa lahat kong kasalanan at nagpapagaling sa aking mga karamdaman. Nagpapatawad sa lahat ng kasalanan, sabi ng mga awit. May justice bang ginawa doon? Meron bang pinatay ang Diyos bago siya patawarin? At besides, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na magpatawad kayo 70 times 7. At kasama tayo ron. Tayo rin. We have to forgive others 70 times 7. Ibig bang sabihin, sa bawat pagpapatawad natin, merong justice na kailangan masapat muna bago tayo magpatawad? Lalo na at sinabi ni Paul doon sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as, tingnan nyo, as God in Christ has forgiven you. Kung paano raw tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo, ganun din naman ay magpatawad tayo sa isa't isa. O ibig sabihin, kung paano tayo pinatawad ng Diyos na may justice, ganun din tayo magpatawad sa isa't isa. Kailangan din may justice. Kaya kung halimbawang sinaktan ako ng isang kapatiran, bago ko siya mapatawad, kailangan saktan ko rin muna rin siya kasi kailangan masatisfy yung justice eh. So, mali yun. Hindi ganun ang justice. Yun lang ang intindi natin sa justice. At yun, nabanggit ko na nga kanina yan, na mali kasi yung intindi natin sa justice of God. Hindi ganun kumikilos ang Diyos. Hindi kailangan laging may kabayaran. Dahil you can absorb ang isang kasalanan na nagawa sa'yo, pwede mong i-absorb yun sa sarili mo. At yun nga ang ginawa ni Jesus. Inabsorb niya yung kasalanan natin. Hindi kailangan bayaran. Inabsorb niya yung ano natin. Halimbawa, ganito. Kung anak ko ay nagkasala sa akin, kailangan ba laging merong kabayaran na gawin siya para mapatawad ko siya? Halimbawa, ninakaw niya. Halimbawa, nangupit siya sa akin, no? Nangupit siya sa akin ng, let's say, for example lang, 5,000 pesos. At nadiskubre ko yun.
Ha? At nagsisi siya. Kailangan ba laging pagbayaran niya yung ginawa niya bago ko siya patawarin? Hindi. Pwede ako magparaya. Iko-consider ko na lang yun na loss sa akin. Basta mapatawad ko siya, mahal ko siya, yung relationship namin hindi masira. Merong ganun. Pwedeng ganun. At madalas na nangyayari yan, ina-absorb natin yung kakulangan, yung kasalanan ng iba, at yun nga yung diwa ng pagpapatawad. Walang kabayaran. Pinapatawad natin sila, forget everything. On our part, we forget it. We forgive it. Diba? Maaaring hindi yung forget. Maaaring hindi natin talaga makakalimutan. Minsan, yung kasalanan nila. Pero, binabaliwala na lang natin. Hindi kailangan pagbayaran. Kaya nga lang, mali kasi yung intindi natin sa justice of God. At yun nga, nabanggit ko na kanina yan. At ganun din naman, hindi ninyo makikita ang kaisipang si Jesus ay namatay sa krus para iligtas tayo mula sa walang hanggang parusa sa impyerno. Hindi nyo makikita yon. Yan ay bunga lamang ng akala at interpretasyon ng ilang tagapagturo ng Biblia noon, pero hindi yan ang talagang ginawa ni Kristo doon sa krus. Ang kaligtasan ginawa ni Jesus ay ang pag-ahon sa atin o paghango sa atin, pagligtas sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan at ang paggapi sa kamatayan. Ngayon, yung kamatayan, madalas ginagamit yan, yung word na death ay ginagamit yan as metaphor, no? Katulad, halimbawa, doon sa Ephesians chapter 6, sa Romans chapter 6 na mamaya titingnan natin. Yung ginapi ni Jesus na kamatayan ay yung physical death na pinatunayan niya yan sa resurrection niya na siya ay muling nabuhay na maguli. At ganun din naman, ginapi niya yung kamatayan na pagkapariwara ng buhay, yung death. Kasi yung word na death sa Griego ay hindi lamang tumutukoy sa physical death. Ito ay ginagamit din metaphorically para tukuyin yung pagkalihis ng landas, pagkapariwara ng buhay, yung pagkapahamak ng buhay. Kaya nga sa Tagalog, yung John 3:16, upang hindi na mapahamak, sila hindi na mapahamak. Pagkapahamak ng buhay, hindi yun impyerno. So doon tayo, yun ang ginawang kaligtasan ni Jesus doon sa krus. Dahil tayo mga tao, namuhay tayo na sinunod natin ang sarili nating kagustuhan na humiwalay sa Diyos, lumayo sa Diyos, sumuway sa Diyos. Naging miserable tuloy yung buhay natin. At yun yung isang idea ng death, pagiging miserable na buhay. Dahil tayo ay, yun nga, ang ginawa natin, naging maras tayo sa isa't isa, nandaraya tayo sa isa't isa, inaabuso natin ang isa't isa, nakikipag-away tayo sa isa't isa, nakikipaglaban tayo sa isa't isa, at sinusunod natin ang masamang hilig ng ating laman. At yung ganong pamumuhay ay nagdulot sa atin ng pamumuhay o buhay na mistulang patay. At yun yung sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verses 1 through 3 na dead in trespasses and in sins. Na yung ganong klase ng buhay ay inilalarawan ng kamatayan. Dead in trespasses and sins. At ito rin, yung kamatayan na yan, yung salitang kamatayan doon, yun din ang ginamit ni Pablo doon sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi yun impyerno. Yun ay tumutukoy sa pagkapariwara ng buhay. Nasira yung buhay ng tao. Nawasak dahil sa kasalanan. So, ang idea ni Paul ay hindi yung impyerno. Alisin natin sa isipan natin na yung death doon sa Romans 6:23 ay impyerno. Hindi yun ang tema ni Paul doon sa chapter 6 ng Romans. Ang tema niya ay the misery of soul arising from sin. Yun ang tema niya. Yung pagiging miserable ng kaluluwa ng isang tao na nagmumula sa kasalanan. Yung death o kamatayan, tinutukoy niya roon ay misery of the soul. Pagiging miserable ng kaluluwa. Pagkapariwara ng buhay.
at hindi impyerno. Ibig sabihin, pag nagpaalipin ka sa kasalanan, magiging miserable ang buhay mo. Mapapariwara ang buhay mo. Pag nagpaalipin ka sa pagsunod sa Diyos, ang bunga nito ay katuwiran. At yan ay malinaw na sinabi ni Pablo doon sa verse 16 ng Romans 6. Babasahin ko sa inyo sa Tagalog. Romans 6:16. Hindi niyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Hindi impyerno, kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y katwiran. Pansinin nyo, pag-isipan nyo. Kung ang kamatayan dyan, na tinutukoy ni Pablo ay impyerno, na dulot ng pag-aalipin sa kasalanan, bakit ang dulot ng pagsunod sa Diyos ay katwiran? Di ba dapat langit? Kung impyerno yung isa, dapat langit yung isa. Pero, ang kamatayan kasi na tinutukoy ni Pablo dyan ay pagkapariwara ng buhay, masamang pamumuhay, kaya ang dulot naman ng pagsunod sa Diyos ay katwiran. Kaya ang kamatayan dito sa Romans 6 ay hindi impyerno, kundi a miserable life na pariwarang buhay o pamumuhay na mistulang patay. Yung buhay na walang quality. Wala si Jesus sa buhay na yun. Ibig sabihin, hindi abundant life, hindi eternal life. A miserable life. At alam nyo na yan na ang eternal life ay hindi yung buhay sa piling ng Diyos, kundi dito pa lang meron ka ng eternal life. Ibig sabihin yung abundant life, yung mabuti, maganda at makadiyos na pamumuhay na inaalok ni Kristo sa isang tao. So, in short, ito yung kingdom life. Yung pamumuhay na pinaghaharian ng Diyos. Na ang isang tao na sumusunod sa Kanya ay pinaghaharian niya. Dekalidad na buhay o pamumuhay sa mata ng Diyos. Kaya ngayong Good Friday, sa paggunita natin ng kamatayan ni Kristo sa krus, itanong natin, o gusto kong itanong sa inyo, ang layunin ba ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ay nagdulot na sa inyo ng kingdom life? O yung buhay na masagana, yung eternal life, yung mabuti, maganda at makadiyos na pamumuhay? Nagdulot na ba sa inyo to? Nagdulot na ba ito sa inyo ng pamumuhay na dekalidad sa mata ng Diyos? At ang buhay nyo ba ngayon ay tiyak kayo na nahandun sa direksyon ng pagkaranas ng ganitong klase ng buhay? Yung buhay na inaalok ni Kristo, na pinaghaharian ng Diyos at ng pag-ibig. Huwag natin basta gunitain lang ang mahal na araw, ang kamatayan ni Jesus doon sa krus. Sa halip, hangarin natin na ang buhay natin ay matulad doon sa klase ng buhay na ipinamuhay ni Kristo. Sundan natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Na hindi lamang tayo nagme-meditate doon sa ginawa niya sa krus. Na alam ko, ang iba sa atin ay itong Holy Week, lalo na Good Friday, uupo kayo sa isang tabi at pagbubulay-bulayin nyo marahil ang ginawa ni Kristo sa krus. Tama yun, maganda yun. I strongly suggest na gawin niya yun. Pero hindi lang doon matatapos yun. Dapat hangarin din natin na magkaroon tayo ng buhay tulad ng kay Kristo. Yung buhay niya ay maranasan natin, na ipinamumuhay natin. Dahil doon naman alok niya. Kung tayo sasampalataya sa Kanya, bibigyan niya tayo ng eternal life. Yung buhay na mabuti, maganda at makadiyos. Yung buhay na yun. At kung siya ay nasa atin, meron tayong kakaibang buhay. He who has the Son has life. Dito sa ibabaw ng lupa. Umusad tayo tungo doon. Pagsikapan natin. Naiukol natin ang ating panahon at isipan sa pag-usad tungo doon sa ganong klase ng buhay. Dahil yun ang ginawa ng krus sa atin. And by the grace of God, kung talaga meron tayong puso para doon, mangyayari sa atin yun. Alam nyo, sa panahon natin na maraming tao ang nag-aawayan, awayan sa kalsada, awayan sa politika, awayan sa taripa, awayan sa
yung labanan ng mga bansa, giyera. Awayan ng mga kapitbahay, ng magkakapatid. Ganyan ang mundo natin. At yung awayan na yan, yung ganyan mga klaseng buhay, ay nagpapakita yan na hindi naghahari ang Diyos sa buhay ng mga taong ito. Kung saan mayroong ganyan, wala ang paghahari ng Diyos. Wala ang kingdom of God. Hindi yun ang kingdom life. Kaya huwag tayong pumasok doon. Huwag tayong makiisa doon. Huwag tayong makigulod sa kanila. Sa halip, dapat tayong mga Kristyano, ang buhay at mensahe natin ay kinakikitaan, no? Dominantly, ng pag-ibig, pagpapatawad, at kapayapaan. Yun ang maging hangarin natin bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga followers of the cross. Ama, salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa ginawa ni Jesus doon sa krus para kami ay tubusin, hanguin, iligtas mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At sa gayon, Panginoon, magkaroon kami ng isang mabuti, maganda at makadiyos na pamumuhay. Ngayong mahal na araw, Panginoon, turuan at tulungan mo kami na lumakad, na sumusunod sa mga yapak ni Kristo tungo sa buhay na ginawa mo para sa amin sa pamamagitan ng krus. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kagandahang loob sa amin. Salamat lalo higit sa lahat sa iyong pag-ibig sa amin. Pag-ibig na dalisay, pag-ibig na totoo, pag-ibig na walang kondisyon na ipinakita mo sa amin sa pamamagitan ng krus. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming mabuting pastol. Amen.